Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Dr. Frances Valderrama Asuncion, isa po akong internist, adult disease specialist. Ngayong hapon po ay tatalakayin natin ang tungkol sa napapanahong usaping pangkalusugan, ang adult vaccine at pertussis awareness. Ang maikli ko pong lecture ngayong hapon ay galing sa mga sumusunod na sources. Okay? Ang adult immunization o ang pagbabakuna sa matatanda ay isa sa pinakamadaling paraan upang makaiwas sa mga vaccine-preventable diseases na isa-isahin po natin maya-maya. Ito po ay importante sapagkat ang proteksyong dala ng bakuna ng pagkabata or childhood immunization ay humihina habang tayo ay nagkakaedad, lalong-lalo na po ang mga nakatatanda. Ang mga sumusunod po ay ang mga sakit na maaari nating maiwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna. Dahil po sa limitadong oras, tanging ang mga naka-highlight lamang po ang aking tatalakayin ngayong hapon. Ito po ang mga pinaka-importanting bakuna na kailangan po nating makuha. Una po sa lahat ay ang bakuna laban sa trangkaso or flu vaccine. Ang pinakamaraming kaso po ng trangkaso ay sa mga taong edad 40 pataas at nagiging komplikasyon o nagkokomplika sa pulmonya at iba pang impeksyon sa matatanda. Ito po ay nirerekomenda kada taon sa lahat ng healthy adults, buntis, mga may edad 65 pataas at mga healthcare workers. Okay? Ang susunod po ay ang pneumococcal vaccine o ang bakuna laban sa pulmonya. Ang pulmonya o impeksyon sa baga ay panglima sa sanhi ng kamatayan sa matatanda, lalo na po sa umeedad 70 pataas. Tinatayang nasa 32,600 kaso kada taon ang apektado ng pulmonya noong taong 2020 sa Pilipinas. Dalawa po ang bakuna laban sa pulmonya na dapat ninyong makuha. Ang PPSV23 na ibinibigay po kada 5 taon at ang PCV13 na dapat nyo pong makuha isang beses bago po kayo ay mag 50 years old at isang beses pa po matapos ang 50 years old. Okay? Ang ikatlo po ay ang measles vaccine o bakuna laban sa tigdas. Ang tigdas ay isa sa nakahahawa na sakit na may sintomas po na lagnat, ubo, sipon, pamumula ng mata at pamamantal ng balat. Isa po sa mga komplikasyon nito ay ang encephalitis or pamamaga ng utak at at pulmonya. Okay? Ang bakuna po ay recommended sa lahat ng matatanda, lalo na po sa may mataas na exposure sa tigdas at sa lugar po na may outbreak. Ito po ay bawal na bawal sa buntis. Ang ikaapat po ay ang HPV vaccine. Ang HPV o Human Papilloma Virus ay isa pong sexually transmitted na virus na nagdudulot ng cancer sa cervix, puwit at bibig. Ang cervical cancer po ang second most common cancer sa kababaihan na may death rate na 4,000 katao kada taon. Ang bakuna po laban sa cervical cancer ay recommended at pinakamabisang binibigay sa adults edad 18 to 26 years old. Ito po ay binibigay sa 3 doses. Okay? Ang susunod po at huling bakuna ay ang ating hepatitis A. Ang hepatitis A vaccine po, o ang HEPA, ay major cause ng acute viral hepatitis na nagdudulot ng sakit ng tiyan, paninilaw, pagtatae, paghihina at pagkasira ng atay. Ito po ay nakukuha sa hindi malinis na pagkain at inumin. Ito po ay recommended sa lahat ng adults at ibinibigay ng 2 dose. Okay? So ano nga po ba ang mga bawal sa mga nagpapabakuna? Okay, in general, hindi po pwedeng magpabakuna ang taong may allergy sa isang sangkap ng bakuna, katulad po ng egg yolk allergy sa flu vaccine o ang may history ng allergy sa mga nakaraang bakuna na natanggap noong bata.
Ang pangalawa po ay ang pagkakaroon ng moderate o severe illness. Medyo malawak po ang saklaw nito, ngunit kung may nararamdaman po ang pasyente, best po na magpatingin muna sa doktor bago po tayo ay magpabakuna. Ang simple pong ubo at sipon ay hindi po hadlang sa ating pagbabakuna. Ang panghuli po ay ang pagbubuntis. Hindi po lahat ng bakuna ay ligtas sa mga buntis. So bago po tayo ay magpabakuna, siguraduhin po muna na kukonsulta sa ating mga doktor. Okay? So ang pangalawang bahagi po ng aking talk ngayong hapon ay patungkol sa sakit na nagkaroon na ng outbreak sa ilan pong parte ng ating bansa, ang pertussis. So ano nga po ba ang pertussis? So, ang pertussis po, whooping cough sa Ingles, Tuspirina sa Tagalog, ay dulot ng mikrobyong Bordetella pertussis. Ito po ay maaring kumalat sa pamamagitan ng mga droplet mula sa pag-ubo o pagpahing. Ang sintomas po ay maaaring lumitaw 7 hanggang 10 araw pagkatapos po ng impeksyon. Ang mga sintomas po ay lagnat, sipon, pagkapagod, ubo na nagsisimula sa pagiging matigas at nagiging tunog parang sipol na tumatagal ng 1 hanggang 6 na linggo. Ito po ay maaaring maging sanhi ng kamatayan sa mga sanggol, bata at matatanda. Ito po ang halimbawa ng tunog ng isang pasyenteng may pertussis. Okay. Sa mga nakakaranas po ng ganitong sintomas o kung may marinig po kayo na ganitong ubo, kumonsulta po agad sa inyong doktor upang mabigyan ng wastong gamot. Ang mga hakbang po para makaiwas sa tuspirina or pertussis ay ang pagbabakuna, paghugas ng kamay, pagsuot ng mask at pagtakip ng bibig kapag ka po umuubo at bumabahing. Para po sa mga fully vaccinated o sa mga nakakuha ng mga kumpletong bakuna noong bata, recommended po ang isang bakuna ng Tdap kada 10 taon. Para po sa mga buntis, maaari po itong ipaturok sa pagitan ng 27 to 36 weeks age of gestation kada pagbubuntis. Okay po, ligtas po ito na makuha matapos manganak para sa mga pasyente na hindi pa po nakakuha ng bakunang ito noong pagkabata. Ang proteksyon po laban sa pertussis ay nakukuha sa pagbabakuna. Para po sa mga sanggol at mga bata, ang bakuna po ay libre sa ating mga health center. Ngunit noong panahon ng pandemya ng COVID, maaring hindi po nabigyan ng sapat na panahon ng mga pamilya ang pagbabakuna ng kanilang mga anak. Okay. Para po sa inyo pong mga katanungan patungkol po sa sakit na pertussis at sa ating pong mga adult vaccination, maaari po kayong kumonsulta sa aking clinic sa Laguna Holy Family Hospital, room 232 tuwing Miyerkules 1 to 5 p.m. At dito po nagtatapos ang aking talk. Marami pong salamat sa pakikinig.